Mad Flow San Music. Pablo eh? No. Wala namang harm yan kasi ang dala lang yan is Tangina, salitaan na lang kulaong, hindi ka pa makalaban. Takot na takot ka. Diba? Salitaan na lang na yan eh. ano, Makita ka naman ang dala lang yan is cellphone. Cellphone lang ang dala niyan. Tanggalin mo cellphone mo, aabutin ka. Di ba? Yung bobo. Tanggalin mo cellphone mo. Tanggalin mo cellphone mo. Uy. Di ba? Eh mga kapag-anak niya niya. Wala namang bearing yan eh. Sampal, wala pala. Ang bearing niya puro kwento. Oh. After ng lahat ng kaasbagan at kayabangan niya, makikita ho natin dito ang very familiar na reaction niya, mga Eh, natural. Sinabihan mo, pag sasampalin mo yung mga lope, sasampalin mo ng tite. Diba? Ano aasahan mo? Ngayon, gumaganti lang yan sa'yo. Kulaong. Diba? O, kita mo, sinabi mo, mga sasampigahan mo yung mga Lopez. O, nung ikay pinuntahan at ikay kinukumpronta, wala kang magawa. kahombre ko. Itong reaction na to, yung namimiss na natin na reaction niya eh. Ito, yung reaction niya nung nalaman niya na nandun ako sa village niya. Ba't di ka sumunod dito? Kung talagang may tira ka, sumunod ka sa akin. Takot na yan, nakita mo na. Ha? Takot na yan, sir. Alam niya naman yung pagdidibo, ano? May iwas tayo sa ano eh. May iwas tayo sa kaso eh. May iwas tayo sa gulo. Pansin lang yun, hayaan na yan sila. Hayop na yun, no? Ang galing. Ipagdikit mo yung mukha. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, makikita ho natin dito Ayan, no? na natulala at nag-lock rin ang jaw ni Norman Kusgusi. Nga, no? Nga si Kulaong. At Norman, akala ko ba natakot o naduwag yung matandang yun sa'yo, di ba? Nagsisigaw ka pa nga, umakto-akto ka pa, inilabas mo pa yung mukha mo sa bintana. And then, hinabol ka. Tapos, natakot ka na naman. Isa ka malaking duwag, Norman. Marami tayo sa 24. Oh. As in, saksakan ng dami. Oh. Isasama ko na. Oh, Saksakan ng dami, tatatlo. lahat. Nabastos na ako eh. Di ba? Sasama ko na. Oo. Pagdating sa baba, pag may umakma, sampalin Puro kriminal ang kasama ni Kulaong. Kung hindi wanted, ex-convict. nyo agad. Ganun agad. Siguraduhin mo na totoo yung sinasabi mong matapang ka. Kasi pupunta ako dyan, Norman. Magkikita na tayo, Norman. Kung pupunta ka, hindi ka maduduwag. Gusto mo, 1,000 pa ang isama mo. Hindi ako natatakot. Kukumprontahin pa rin kita. Naniniwala ako na hindi ka pagtatanggol ng mga tao sa paligid mo. Kasi kapag isa sa mga tao mo ang nanakit sa akin, makikita mo. Kaya, kung ako sa inyo, sa mga future na tao nito sa February 24, kapag lalapitan ko si Norman, lumayo ka. Kasi baka madamay ka. Tama. Oo. Kung ikay wala kang pangpiyansa, lumayo ka. Kasi once na may gagawin ka, once na may gawin ka kay MG, syempre, talagang pang-demanda talaga to. Bakit? May pera si MG eh. Pag sinaktan mo to, demanda, abutin mo. O sige, Casper nga lang, nagsalita lang, di ba, na demanda, may sabpi na. Kaya, yung mga sasama dito kay Kulaong, maging aral na sana sa inyo, yung mga nangyari dun sa mga naunang kasama. Katulad nun, meron siyang kasama na may lugawan. Malaman-laman natin, wanted pala, may kaso. Ano na siya, sentence warrant na yung kanyang hawak, di ba? Wag niyo samahan 'yan.
tignan nyo muna, worth it ba yung ibabayad sa inyong 500 o 1,000? Kapalit ng asunto, kaso. Ha? Kaya nyong kitain yung 1,000 sa ibang paraan. Kaysa sumama dito kay Kulaong. Mapapahamak talaga kayo. Ah, ay, Ate Kikay, wag nyo nang iano dito si, si Nanay Susan kung ganyan lang yung mga comment ninyo. Pati ikaw, Alex, wag nyo na i-comment dito si Nanay Susan. Kung ayaw nyo kay Nanay Susan, wag nyo nang iano dito. Parang inaano nyo pa si Nanay Susan dito eh. Naperwisyo na nga yung tao eh. Kahit ano pa sabihin natin, naperwisyo siya ni Kulaong. Wag nyo nang ano rito. Hayaan nyo na yun. Kung ayaw nyo kay Nanay Susan, wag nyo na ipasok dito sa channel ko. Wag nyo nang i-comment. Wag nyo nang i-ano na kasinungalingan, mga ganyan. Hindi kayo naaawa. Wag nyo nang ano yun yung matanda para kayo mga walang nanay. Be careful! Mahalaga, sinabihan ko na kayo. In good faith. Nagpadala si makagago ng troll, hindi naman tayo papatol sa ganun eh. Siyempre, ano tayo eh, celebrity tayong tao, kaya hindi tayo papatol. Norman naman, paano ka naging celebrity? Binabastos-bastos ka lang. At hindi ka kailanman magiging celebrity. Kasi ikaw ay isang influencer. Galing mismo sa'yo. Social media vlog is parang pelikula lang yan eh. Influencer ako, parang pelikula lang. Entertainment. So, Influencer ka lang, hindi ka celebrity. Alam mo ba kung ano yung celebrity status? Yung respetado at sobrang sikat. Example, Daniel Padilla. Yun ang celebrity. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, hindi ka magiging celebrity kailanman. Kasi isa kang disrespected na influencer lang. Na kahit pa magrepent, hindi na makakabangon pa. Yan ang totoo. Oo. Alam mo, Norman, sa lahat naman ng action, sa lahat naman ng salita, lagi kang may sagot eh. Ngayon naman, ang sinasabi mo, dapat pinalo. pero kanina, dapat pinalo mo sa sakyan ko. Kahit nakabukas ang camera, may kalalagyan ka na nun. Pinalo mo na yung sasakyan ko eh. Di ba? Kung pinalo yan, sasabi mo, dapat sinaktan ka. Kung sinaktan ka lang, sasabi mo, okay lang yan, di naman ako papatol dyan. Alam mo yon, lagi ka na lang may excuses. So it doesn't matter. Kaya itong salita mo na to just doesn't make any sense. Kasi kahit ginawa na yan sa'yo, pag ginawa na yan sa'yo, iba naman ang sasabihin mo. Yung totoo, Norman, ay isa at kitang-kita ng mga tao yon, ng halos 20 to 30 million na taong nakapanood sa kahihiyan at kaduwagan mo. Isa kang malaking sinungaling at duwag. Tapos, yun na yun. Yun na yun. Di ba? At sa mga pinapakita mo ngayon, kung kumakain ka, pineflex mo yung mga mumurahin lang naman din ang mga pagkain, ano? Talagang literal na ikay patay gutom at hampas lupa. Literal, man. Kasi alam mo kung bakit, Norman? Kahit sinong tao dito sa Pilipinas, kayang i-afford yung kinakain mo. Beef lang yan. Hipon lang yan, Norman. Anong akala mo? Yung ibang tao hindi kayang kainin yung kinakain? Maniwala pa tayo na kung wari, pupunta si Kulaong sa isang restaurant, exclusive. Siya lang ang tao. Nakasara. Siya lang ang sisilbihan. Nakahilera mga servidora, mga servidor, andyan yung mga cook, nasa harapan niya, lulutuin sa harapan niya yung pagkain. May ganun eh. May ganun na totoo yun. Talagang kung ano yung naisip, kung ano yung nasa isip mo, na gusto mong kainin nung time na yon, lulutuin sa harapan mo. Sobrang yaman na lang talaga na nakakagawa nun. Na ano ko yan eh, na kikita ko yan eh sa mga documentaries eh. Yung kitchen na hindi mo alam na nag-e-exist. Na akala mo hindi nag-e-exist pero totoo palang nandiyan. Yung talagang may mga tatlong chef. May kanya-kanyang mga diyan, nasa harapan mo mismo lulutuin, tapos kapag luto na, ihahain sa iyo ng pinaka-cheap nila na chef. Ihahain sa iyo, umuusok-usok pa 'yung pagkain. Kung ano 'yung nasa isip mo, sabihin mo, gagawin nila. 15 minutes, 20 minutes manonood ka diyan live.
Live mong makikita, hindi ibig sabihin yung ano, yung ikaw nandiyan ka. Makikita mo talaga nasa harapan mo niluluto yung pagkain mo. Yun kulaong kapag ganun. Putya yung kinakainan mo naku. Buti sana kung hindi ka kumakain ng McDo, hindi ka kumakain ng Jollibee, hindi ka kumakain sa Lugawan, hindi ka kumakain doon sa Cagayan na yung madumi yung mga plato, yung parang nanggigitata. Ang nakikita namin, kapag nakautang ka o nakaharbat ka, nakabudol ka, sa masarap ka lumalamon. Pero kapag wala kang pera, sa mga turo-turo ka lumalamon. So, hindi consistent. Kain mo, sino ka ba? Ha? Kahit nga yung kinakain ng presidente, kaya kong kainin. Kaya kainin ng kahit na sino. Ang pagkain, normal. Ang presidente nga eto ang presidente, alam niyo po ba, mga kinakain ng presidente natin, gulay. Mga, yung ano, bulang lang ba yun? Yung may isda na gulay, halo-halong gulay. Yung lutong Ilocano. Mga ganun po kinakain ni PBBM. Simple. Syempre, pero na lang kung may mga event. Alam nga namang magpakain ka ng itlog at tuyo kapag may mga bisita from ASEAN, from Europe, mga ambassador, mga delegates. Syempre, talagang masasarap mga pagkain sa ganyan. Kasi saan ka ba nakakita ng mga meeting ng mga dissenting tao at mga tawag doon, yung mga delegates from every countries o other countries na ang pagkain na hindi masarap. Siyempre, pasarapan yan. Siyempre, ganun din tayo. Hospitality, ang trademark nating mga Pilipino. Kaya nga yan, Kulaong, yung pinoportray mong ikay Marcos, malayong malayo. Kasi si PBBM po, nakita ko na ng personal, napakasimple. Wala man lang alahas na suot Parang relo lang yata yung suot niya nung nagpunta ako ng Malacanang, nung may Christmas party ng mga bata doon. Pati yung kanyang anak na si Jeannie yata yun, yung bunso nila, sabi ni Kulao, malakas daw mag-inom, malakas daw lasinggero daw. Putya, parang batang-bata pa si Jeannie, parang wala pang kamuang-muang sa mundo Kaya ito, syempre, si Kulaong, laking mahirap. Laking bulakan-bulakan, crudo boys, binabatok-batukan lang. Kaya, ang akala niya, makahawak siya ng konting pera, the best na siya. Siya na pinakamayaman, siya na pinakamagaling. Siya lang ang nakakaranas ng lahat ng yun. Hindi, di ba, naka-live siya, may mga tao sa likuran niya. May kumakain din na iba dun sa kanyang kinakainan. So, ibig sabihin, Kulaong, kayang i-afford ng ibang tao yung nilalamon mo. Ba't mo niyayabang? Wala lang yan. Kasi makakain at makakain natin yan. Ang respeto, ayun. Pamilyang nagmamahal sa'yo ng totoo, yun. Yun talaga. Yun, wala yun, Norman. Wala talaga. Kahiya-hiya ka talaga yan. Oo. Kahiya-hiya ka talaga yan. Oo. Ikaw ba naman, 50 anyos ka na, wala nagmamahal sa'yo kahit sino. Mga anak mo nga, kinakahiya ka na. Imaginein mo, Norman, sa school nila, anong mabibil ng anak mo? Alam mo, Norman, ibinabalik ko lang yung sinabi mo sa akin. Hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Baka mapanood ng anak mo tong video ko. Ay, yung tatay ko walang bayag, naduwag. O, di ba? Di ba? Hindi ka ba nahihiya na baka mapanood ng anak mo, Papa, may mama sa video, minumura ka, wala ka daw bayag, gagabalak daw yung bayag mo, wala ka daw magawa. Basta, Norman, ang pinakamahalaga sa akin, sa 24, talagang meron kang papatunayan, ha? Kasi kung hindi, wala na talaga to. Wasak na wasak ka naman Pero grabe na yan, grabe. Di ba? Kasi kanina, hindi tayo pwedeng magpakita ng aggression. Naka-video tayo, sasabihin, walang iya talaga si FLM. Alam nyo, kung kung susukatin natin yung sa sinabi ni Kulaong, nakakahiya yung, hindi ka ba nahiya sa anak mo, makita ng anak mo yan na ganyan.
Di ba parang mas nakakaya yata yun? Makita ng anak mo, convicted ka sa anti-alias law, dinadampot ka ng NBI panahon ng pandemya. Makita ng anak mo na ikaw ay pinagmumulta ng Supreme Court dahil sa pambabastos mo sa kanila. Di ba? Parang mas nakakahiya yun eh. Ah, di ba? Parang tapos yung sinasabi mo, may utang si Manny Pacquiao sa'yo. Siyempre, Manny Pacquiao is Manny Pacquiao. Kahit ilang generations na ng mga Pilipino yan, pag-aaralan pa rin nila yan. Sa kanilang mga subject, si Manny Pacquiao, the greatest Filipino boxer. Di ba? O, tapos, kapag sinearch yung Manny Pacquiao, lalabas, Francis Leo Marcos, utang, 1.7 billion. O, diba, makikita pa rin yan. Baka apo mo, kulaong, o baka apo mo sa tuhod. Sabihin ng apo mo, ay, may utang pala si Manny Pacquiao kay Lolo. Ba't ganun? Ang hirap ng buhay natin, 1.7 billion daw ang utang ni Manny Pacquiao kay Lolo. Pero tayo, ulam natin, laging asin. Nanapak. Ano to? Diba? Hindi ganon. Pero kung self-defense, kung nagpakita kayo ng aggression, self-defense kami. O di sana, nagkakape na sana tayo mamayang gabi at saka may pandesal pa. May Skyflix, may biskwit at kape na sana dyan sa mga bahay niya. Norma naman, hindi mo na kailangan maghintay pa, no? O magpakita pa ng aggression. Kasi kahit ano pang gawin mong aksyon ngayon, lahat na yan puro kabulastugan at kamalian. Alam mo kung bakit? Kasi ginawa mo na yan. Mas kademonyohan pa nga yung ginawa mo. Mga matatanda, binudul-budol mo, mga OFW. Magulang ko na walang kinalaman na matatanda na. Tinatarantado mo. Pamilya ko, tinatarantado mo. Ang tagal naman, gusto pagsasampalin ko pa yung pamilya ni Ogag eh. Malamang babanatang kanyan pabalik, Norman. Anong akala mo? Tulad lang ng mga usual mo na nakalaban sa internet? Gusto mo araw-araw trash talk at araw-araw silang mag-file ng kaso sa'yo? Wala namang problema yun eh. Ikaw lang naman na may problema kasi wala kang pera. Real talk lang ha. So, ganun na lang yung gagawin lang. Nga pala, makagago, oh. This is the life of luxury. Oh. Kita mo yung kama ko, makagago. Super king size bed dyan. Oh. Nakita mo? May isang kwarto pa ron, no? Ayun, no? May pintuan pa, dalawa kaliwat kanan. Di ba? So, andito lang ako sa kwarto ko. May isang kwarto pa ron. Oh, eto ako, life of luxury, oh. Oh, pakita ko sa'yo, what is life of luxury? Ito, oh. Oh, ito, life of luxury, oh. Oh, nakita mo yung kama ko? Oh, kita mo yung kama ko? 2 meters by 3 meters. Super king size bed. Ikaw, meron? Norman naman. Pati ba naman yung kama? Buti sana kung kama mo yan sa bahay mo na sarili. 'Di ba? Walang problema kasi ano yan sayo. Pagyabang mo. Kwarto mo yan na sarili, naka-centralized aircon bahay mo. Nasa Forbes Park ka nakatira. 'Di ba? Yun ang maipagyayabang. Pero yan, sa hotel lang yan Hindi naman sa'yo yan Pahiram lang sa'yo yan. Pag nag-checkout ka, wala ka ng kama. Sa NLEX ka na ulit matutulog. Sa Esitex. Sa ilalim ng punong talisay. Doon ka na ulit matutulog. Wala kang Wala kang luxury. Yung luxury mo, 1 day, 2 days, 3 days. Hiram pa. Alam mo kung ano ang tunay na luxury? Yung nakahiga ka sa folding bed. Yun ang luxury. Yung nakahiga ka sa folding bed, tapos nakaunan sa'yo, misis mo dito. Tapos sa kabilang braso mo, nakaunan yung anak mo, yakap-yakap ka. Yun ang luxury, kulaong, kahit folding bed lang yan. Kahit na kapag umuulan, tumatagas ang bubong nyo, may tubig na tumutulo. Yun ang luxury, kulaong, kasama mo, pamilya mo. Alam mo kung ano luxury, kulaong, yung kumakain ka ganyan, nakakamay. Kumakain ka ganyan, nakakamay ka. Tas ulam mo, kamatis, tuyo, itlog na may patatas, dilis, o kaya sapsap. Yan ang luxury. Bakit? Kasama mo, pamilya mo. Kapag tanghaling tapat naman, mainit na mainit,
Wala kayong ventilador. Pinagpapawisan kayo, nandyan asawa mo, pupunasan ka ng pawis kahit nanggigitata ka na. Yun ang luxury kulaon. Mas gusto ko yung ganung luxury. Kesa yung luxury na pinapakita mo, one day lang yan eh. Pag wala ka ng pambayad dyan, wala na yung sinasabi mo luxury eh. Pero yung luxury na meron kang pamilya, yun ang tunay na luxury. Yung may nagmamahal sa'yo, yun ang tunay na luxury kulaon. Eh, hindi mo naman alam yun eh, kasi ipagpipilitan mo, yan ang luxury para sa'yo. Bakit? Wala kang pamilya eh. Siyempre, ilang pagpipilitan mo, yan ang luxury para sa'yo. Kasi wala ka namang kinakasamang asawa. Wala ka namang kasamang anak sa buhay mo. Diba? Buti sana kung pinapakita mo si Nanay Remy kasama mo dyan. Kasama mong lumamon si Nanang Remy, yun. Hanga pa ako sa'yo. Ay puta, kahit pala budol-budol si Kulaong, ano? Kasama pa rin niya nanay niya. Family comes first, hindi driver comes first, hindi alalay comes first. Family talaga. Ha? Sama mo Kulaong, yung nanay mo, sa tatay mo, sa mga 5-star hotel na pinupuntahan mo o casino na pinupuntahan mo, may free meal. Yan pa magandang ano. Yan ang magandang ipakita mong luxury talaga yan. Hahangaan ka. Kaya lang, kapag ginawa mo yun, para mo na rin sinabi, hindi ako Marcos. Ipe-flex mo. Walang iya ka. Ganyan ka na bang kahampas lupa? Kama lang ipe-flex mo? Putrages, kahit nga sa sofa lang ako matulog, wala akong pakialam. Mas pipiliin kong matulog sa sofa kasi maganda ang buhay ko. Mahal ako ng pamilya ko, may maayos akong asawa, at buo ang aking pamilya. Kahit matulog kami sa sofa lang, putrages, mas masaya yon, Norman. Yun ang luxury. Diba? May kayakap kang pamilya. Diyos ko, yan, mag-isa ka lang sa buhay, luxury yan. Kesa natutulog ka sa sinasabi mong luxurious na super king size bed, tapos mag-isa ka lang. At hindi lang yun, mga kahombre ko, rental ka lang per day. Nasaan ang maganda dyan, Norman? Ayun na ba talaga maganda sa'yo? Alam mo, halatang taga-bundok ka nga. Kasi walang iya ka. Napakaliit na bagay lang, ginagawa mong malaki. Grabe. Ganyang kama lang, ipineflex mo. Ano naman ka-flex-flex dyan? Pare-parehas lang naman tayo nakakatulog. To tell you the truth, Norman, kahit yung mga tao, kunwari, sa palengke na nagtatrabaho, na natutulog lang sa bench, sa upuan, baka nga mas maganda patulog nun sa iyo eh. Kasi mas tahimik ang buhay nun. Alam nun na bukas magtatrabaho ulit siya, kikita siya, kakain siya, at magbibigay siya ng tulong sa nanay at tatay at mga kapatid niya. He's working for them. Tama? So makakatulog yan 8 hours. Ikaw, nasa ganyan kakunong tinutulugan, pero ang tanong, nakakatulog ka ba? Kasi tingnan niyo ang itsura niya, mga kahombre ko. Yan ba ang itsura ng nakakatulog, mga kahombre ko? Putrages, mas pipiliin ko matulog sa bench ng palengke. At least nakakatulog ako ng maganda. Diba? Sa'yo na yan, Norman! Sa amin ang katahimikan. Diba, putya, wala kang rebat dyan, Kulaong. Ang hirap i-rebat niyan. Alam nyo, talong-talo si Kulaong pag usapang pamilya na eh. Pag talaga usapang pamilya na, wala na. Si Kulaong pahiyang-pahiya na. Wala may pagmamalaking pamilya eh. Diba? Wala may pagmamalaking pamilya. Yan ang wala si Kulaong, pamilya. Na nagmamahal sa kanya. Na kapag naka-live siya, may madidinig tayo na sumisegunda, sumusuporta. Yun ang wala si Kulaong. Yun ang mga luxury Kulaong. Palibasa wala kang galang kasi sa babae, kaya hindi talaga tatagal sa'yo ang babae. May magkagusto man sa'yo, may mabulag ka man na babae, baka kahit isang buwan hindi ka kayang pakisamahan sa ugali mong yan. Hindi ka kasi genuine, genuine, hindi eh. Pagpapanggap talaga inuuna mo eh.
Kumakaasta ka, kala mo kung sino ka makapangyarihan tao. Ultimo babae, dinadarag mo. Hindi worth it kulaong yang ginagawa mo. Worth it yan kung sasabihin mo ginagawa mo yan para kay Reme, para kay Gilbert, para kay Jam, para sa pamilya mo, anak mo, apo mo. Pero yung ganyan na alam namin na para sa'yo lang yan, trip-trip mo lang yan, lahat ng mga pinagsasabi mo, nagmamatapang ka lang. Kahit pakita mo pa isang buong building sa totoo lang, kunwari, mabili ni Kulao isang building, sabihin niya kanya yun, hindi naman tayo maniniwala Wala na tayong paniniwalaan dito kay Kulao Lahat ng kasinungalingan ginagawa niyan walang kakwenta-kwenta.